Nabulgar kamakailan lang ang Gentleman's Agreement daw sa pagitan ni former President Duterte at ng China sa West Philippine Sea. Alamin natin yan sa ating balita with feelings. On fire ngayon ang issue ng Gentleman's Agreement daw ni former President Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping tungkol sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Gentleman what? Gentleman who? Ito nga ang not-so-pasabog ni Harry Roque matapos ang direktang atake ng Chinese Coast Guard na pangwo-water cannon sa Philippine resupply boat na papuntang BRP Sierra Madre. Nagkaroon daw kasi ng usapan si former President Duterte at President Xi Jinping na walang ibang pwedeng gawin ang Pilipinas sa Ayungin Shoal kundi magdala ng pagkain at supplies. Pala desisyon yarn, ang BRP Sierra Madre ay sinadyang isadsad sa Ayungin Shoal malapit sa Spratly Islands taong 1999 bilang military outpost at simbolo ng pag-iit ng Pilipinas sa claim nito sa mga isla sa loob ng ating exclusive economic zone. Kaya para kay former Chief Justice Antonio Carpio, malaking bagay ang pagmimintina ng BRP Sierra Madre. Dagdag pa niya, dahil sa agreement na ito, isinuko raw ni Duterte ang soberanya ng Pilipinas sa China. Hirit pa ni Senator Risa Hontiveros, treasonous o kataksilan daw ito. Anong say kaya ng mga kababayan natin sa Gentleman's Agreement na ito? Mali talaga daw si dati Pangulong Duterte kasi para sa Pilipinas yun na sa atin yun na dagat. Hindi tayo tatayo ng base doon, atin yun bakit ipapaubayan natin sa China? Sa Pilipinas yun, dapat hindi ganun ang sinasabi ni Duterte. Pagbibili na lang ba tayo? Wala na ba tayong karapatan sa ating Philippine Sea? Dapat ipaglaban natin yung Philippine Sea kasi sa atin yun Pagtatraidor talaga yun kasi bakit niya pinabayaang tumayo doon ang China samantalang tayong mga Pilipino, bakit hindi niya pinagalaw yun? Dapat atin naman yun. At yung China na yan, dapat palayasin na kasi hindi naman kanila yan. Atin yan Buti pa ang ating mga kababayan may say. O siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings.